Sabi niya, nakuha niya ang balita tungkol sa taong iyon. Niloko ka lang para pumunta dito. Malamig siyang sinulyapan ng babae. Iba ngayon. Ngayon, nararamdaman niya. Napakalapit na niya sa kanya. Nagpatuloy ang maliit na magandang assistant, Ma'am. Lagi niyo namang sinasabi yan. Noong nakaraan, may isang manghula na nagsabing mayroon kayong malas sa pag-ibig. Nag-alala kayo na baka yung hinahanap niyo. Malaman ang tungkol sa mga masasamang pag-ibig na iyon at magselos. Diretso niyo siyang binigyan ng 1 milyon. Para puksain ang lahat ng malas sa pag-ibig maliban sa taong iyon. Noon pa lang, sinabi ko na sa inyo na manluloko siya. Noon, buong tiwala niyong sinabi. Hindi pa tapos magsalita ang assistant. Malamig na pinutol ng babae ang sinasabi ng assistant. Tumahimik ka. Nanikip ang dibdib ng maliit na magandang assistant. Agad siyang tumahimik. Bahagyang lumingon ang babae. Mag-isa akong pupunta. Huwag mo akong sundan. Kung hindi lang magaling itong assistant na ito. Matagal na niya itong sinisante. Tiningnan ng maliit na magandang assistant ang likod ng amo niya. Nag-alinlangan ng ilang segundo. Sa huli, sumunod pa rin siya. Ang amo niya, karaniwang dominante. Malamig na nakakapanginig ng takot. Pero kapag tungkol na sa impormasyon tungkol sa lalaking iyon, diretsyong nagiging pangalawa na lang ang talino niya. Nag-aalala siyang baka ang amo niya ay samantalahin si Yao Yunki. Pagkapasok pa lang ang dalawang babae sa hotel, hindi nagtagal. Biglang huminto sa paglakad ang isa. Pagkatapos, para siyang may naramdaman. Diretso siyang naglakad papunta sa banquet hall ng pamilyang Gu sa ikalawang palapag. Habang paakyat ang babae, isang lalaki ang pasalubong na naglakad. Ang lalaking ito ay may marangal na tindig. Nakasuot ng puting suit na walang bahid ng dumi. Siya ang Dicheng Academy. Walang dudang numero 1 campus heartthrob. Si Xiao Yunki. Nang makita ni Xiao Yunki ang babae, ang malamig niyang aura ay biglang lumambot. Isang ngiti ang sumilay sa mukha niya. Feng Dian. Huminto si Xia Qingning sa paglakad. Malamig siyang tumingin sa kanya. Wala siyang interes na makipag-usap kay Xiao Yunki. Diretso siyang nagtanong na saan ang taong hinahanap ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Xiao Yunki. Niloko niya lang si Xia Qingning para pumunta dito. Wala talaga siyang balita tungkol sa taong iyon. Sa tingin niya, basta't pumunta si Xia Qingning, lahat ay madaling mapag-usapan. Naniniwala siya sa kanyang karisma. At mas naniniwala siyang walang sinumang makakatanggi sa tukso ng bagong card. Pero hindi niya inaasahan na si Xia Qingning, nang tingnan siya, ay walang bahid ng pagkaakit. Pagdating pa lang, nagtanong na agad tungkol sa ibang lalaki. Siya, si Xiao Yunki, ay hindi pa kailanman nakaranas ng ganitong kabiguan. Pero nang maalala niya ang gagawin niya ngayon, humakbang si Xiao Yunki ng ilang beses papunta sa harap ni Xia Qingning. Feng Dian, hindi yan nagmamadali. May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Sumama ka muna sa akin. Habang nagsasalita, akmang hahawakan niya ang braso ni Xia Qingning. Pero umatras si Xia Qingning ng isang hakbang. Hindi na hawakan ni Xiao Yunki. Biglang nanlamig ang mukha ni Xia Qingning. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Naramdaman ni Xiao Yunki ang malakas na aura ng babae. Bahagyang namutla ang mukha niya. Malinaw niyang naramdaman. Kung sasabihin niya ngayon na niloko niya lang ito, siguradong hindi maganda ang kahihinatnan niya. Nang makita ito ni Xiao Yunki, napabuntong hininga siya. Xia Qingning, talaga bang wala kang nararamdaman para sa akin? Dahan-dahang kumunot ang kilay ni Xia Qingning. Diretso siyang tumingin kay Xiao Yunki. Ano ang gusto mong maramdaman ko? Naramdaman ang tingin na iyon na nakakapanginig sa buong katawan. Biglang nanginig ang puso ni Xiao Yunki. Pero alam niya, kung palalampasin niya ang pagkakataon ngayon, baka sa buong buhay niya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makasama ito. Pagdating dito, diretso siyang tumingin kay Xia Qingning. Ang boses niya ay walang katulad na seryoso at taimtim. Xia Qingning, gusto kita. Mula nang una kitang makita, alam ko nang ikaw ang babaeng nakatadhana para sa akin.
Ako, si Xiao Yunqi, sa buong buhay ko, ikaw lang ang papakasalan ko. Pagkasabi ni Xiao Yunqi, kinakabahang tinitigan niya si Xia Qingning na nasa harap niya. Umaasang makakita ng kakaibang emosyon sa mukha nito. Pero hindi niya kailanman naisip na si Xia Qingning ay halatang naiinip. Malamig siyang tiningnan ni Xiao Yunqi. Ang boses na lumabas sa bibig niya ay parang isang kutsilyo. Malalim na tumusok sa puso ni Xiao Yunqi. Pumunta ako dito hindi para makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo. Nang marinig ni Xiao Yunqi ang walang awang salita ni Xia Qingning, puno ng pagkabigo at hinanakit ang mga mata niya. Talaga bang napakataas ng standards ng babaeng ito? Na hindi man lang siya type. Impossible. Naisip niyang ang kanyang pamilya, hitsura, at kakayahan ay lahat nangunguna. Bakit ayaw sa kanya ng babaeng nasa harap niya? Bago pa niya maintindihan, naubos na ang lahat ng pasensya ni Xia Qingning. Nasaan na ang impormasyong kailangan ko? Napakuyom ng kamao si Xiao Yunqi. Para siyang nakapagdesisyon na. Inilagay niya ang isang bagong card na gawa sa kahoy sa harap ni Xia Qingning. Xia Qingning, itong bagong card, para sa iyo. Habang nagsasalita, mahigpit na tinitigan ni Xiao Yunqi ang mukha ni Xia Qingning. Naisip niyang kahit gaano pa kawalang awa si Xia Qingning, hindi siya mananatiling walang pakialam sa isang bagay na kasing halaga ng bagong card. Pero ang ikinagulat niya, nang makita ni Xia Qingning ang bagong card sa kamay niya, lalo pang nanlamig ang ekspresyon nito. Huling beses na kitang tatanungin, nasaan ang taong hinahanap ko? Malinaw na naramdaman ni Xiao Yunqi ang papalapit na uno sa aura ni Xia Qingning. Sa sandaling ito, naghinala siyang kung hindi niya pa sasabihin ang impormasyong gusto nito. Diretso siyang papatayin nito. Sa ilalim ng matinding panganib na ito, hindi niya sinasadyang nagsalita, nasa itaas. Nasa itaas siya. Tumango si Xia Qingning. Isang malamig na tingin ang dumaan sa kanya. Sumama ka sa akin sa itaas. Pagkasabi nito, hindi na niya tiningnan si Xiao Yunqi. Tahimik na umakyat sa ikalawang palapag. Tiningnan ni Xiao Yunqi ang likod ni Xia Qingning. Biglang sumilay ang determinasyon sa mukha niya. Naniniwala siyang basta't patuloy siyang magiging agresibo. Darating ang araw na matutunaw niya ang malaking tipak ng yelo na si Xia Qingning. Pagkatapos, iniisip niya ang sasabihin kapag nalaman ni Xia Qingning ang panloloko niya. Huminga siya ng malalim. Agad siyang sumunod. Kasabay nito, sa banquet hall sa ikalawang palapag, lumingon ako at tiningnan ang ina. Nang makita ng ina ang kalunos-lunos na kalagayan ng Gu family head, walang bahid ng tuwa sa mukha niya. Tiningnan ko ang nanlulumong Gu family head. Mahinahon kong sinabi mo rin. Ikaw ang Gu family. Kailangan mong managot sa mga maling ginawa mo noon. Ang pangarap mong maging nangungunang pamilya ang pamilyang Gu. Hindi naman imposible. Matupad. Biglang tumingala ang Gu family head. Isang liwanag ang biglang kumislap sa mga mata niyang nakatingin sa akin. Kung sa habang buhay niya, makikita niyang mapabilang ang pamilyang Gu sa mga nangungunang pamilya. Kahit mamatay pa siya, wala na siyang pagsisisihan. Pero agad siyang naging maingat ulit. Ano ang hihingin mo? Mahina akong umiti. Narinig kong may isang miyembro ng pamilyang Gu na nakapag-unsil na ng bagong card. Nang marinig ito ng Gu family head, natigilan muna siya. Tumango siya. Nagtatakang tumingin sa akin. Mayroon ka bang bagong card na nakasil? Ang kabuang bilang ng mga bagong card sa buong Xia country ay ilan lang. Kahit ang mga bagong card na nakasil, hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao. Nang marinig ko ang tanong ng Gu family head, hindi ako sumagot, bagkus ay nagtanong pabalik, alam mo ba ang paraan para mag-unsil? Ang sagot kong ito na parang umaamin na, ay nagpakislap sa mga mata ng Gu family head. Pagkaraan ng ilang sandali, diretso siyang tumingin sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang paraan para mag-unsil ng bagong card. Tutulungan mo ang pamilyang Gu na maging matatag sa Dicheng, ano sa tingin mo? Nang marinig ko, na ang Gu family head ay may alam lang sa paraan ng pag-unsil ng bagong card. At hindi niya ito direktang kayang i-unsil. Hindi ko maiwasang medyo madismaya.
Pero nakikita ko, kahit na labis na nasaktan ng Gu family head ang ina, nag-aalala pa rin ang ina para sa pamilyang Gu. Kung gayon, hindi ko na rin alintana na tulungan ang pamilyang Gu. Tumango ako sa Gu family head. CJ. Nang marinig ito ng Gu family head, tiningnan niya ang mga tao sa paligid. Pagkatapos ay nag-aalangang tumingin sa akin. Nagsalita, bilang commander ng combat department. Naniniwala akong hindi mo ako lolokohin. Hindi ko maiwasang mahinang tumawa. Ang pagiging nangungunang pamilya sa Dicheng para sa pamilyang Gu. Para sa akin, isang salita lang yan. Hindi ko kailangang lokohin ka tungkol dyan. Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilyang Gu, lahat sila ay napasinghap. Pero walang sinumang nagduda sa katotohanan ng sinabi ko. Nang marinig ng Gu family head ang sinabi ko, tumango siya. Diretso niyang tinanggal ang isang kwintas sa liig niya. Ito ang iniwan ng ninuno ng pamilyang Gu. Na nag-unseal ng bagong card. Basta't mahanap mo ang kalahati ng kwintas na ito. Automatiko silang magsasama para maging isang bagong susi. Ang bagong susi ay maaaring mag-unseal ng lahat ng mga bagay na nakaseal sa loob ng bagong card. At mayroon din itong napakalakas na kapangyarihan. Pero kung ano pa ang ibang silbi ng Star Key, kailangan mong hanapin ang kalahati nito para malaman mo mismo. Kinuha ko ang pilak na kwintas na ibinigay ng Gu family head. Tiningnan ko ito at itinago. Tinanong ko ang Gu family head. Alam mo ba kung saan maaaring naroon ang kalahati nito? Sabi ng Gu family head nang umalis ang ninuno namin. Ibinigay niya ang kalahati nito sa isang mataas na opisyal ng combat department. Kung walang inaasahan, dapat nasa Xia Country Combat Department. Pagkasabi pa lang ng Gu family head, dalawang anino ang biglang pumasok sa pintuan ng banquet hall. Napansin ng isang miyembro ng pamilyang Gu ang dalawa. Agad siyang nagtanong, sino po kayo? Lumingon ang mga miyembro ng pamilyang Gu. Nakita nila si Xia Qingning at Xiao Yunqi. Isang sulyap lang ni Xia Qingning sa mga tao sa banquet hall. Biglang napahinto ang tingin niya sa isang tao. Kasabay nito, tumingin din ako sa pintuan. Nagkatitigan kami. Para kaming nahiwalay sa lahat ng tao at bagay sa paligid. Sa mga mata namin, tanging ang isa't isa na lang ang natitira. Kahit na nagkahiwalay kami sa nakaraan at kasalukuyang buhay. Kahit na malaki ang ipinagbago ng aming mga hitsura, pero sa sandaling ito, lubos kaming naniniwala na ang isa't isa ang hinahanap naming tunay na pag-ibig. Maaaring isang saglit lang, pero parang isang siglo na ang lumipas. Bigla akong umiti. Maihalong paglalambing ang boses ko. Mahal, na-miss mo ba ako? Pagkasabi ko pa lang, ang mga miyembro ng pamilyang Gu na dati nagtataka pa kung bakit ang numero 1 campus bell ng Dicheng Academy ay nagkaroon ng maladyosang kasintahan. Nang marinig ito, lahat sila ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Bawat isa sa kanila ay may hindi makapaniwalang tingin. Naghinala silang nagkamali sila ng dinig. Naisip nilang na love at first sight ako sa magandang babae sa may pintuan. Naisip nilang kahit mataas ang posisyon ko sa combat department, hindi ako pwedeng agawin ang kasintahan ng iba sa publiko. Pagkatapos ng ilang sandaling pagkatigilan ni Xiao Yunqi, nanlamig ang ekspresyon niya nang tumingin sa akin. Diretso siyang tumitig sa akin. Malamig na nagbabala, Ginoo, mangyaring mag-ingat sa inyong pananalita. Pero ni hindi ko siya sinulyapan. Diretso akong naglakad papunta kay Xia Qingning. At si Xia Qingning nang makita ang kilos ko, dahan-dahan ding natauhan. Ang mukha niyang laging malamig na parang yelo, ay parang nasinaga ng isang sinag ng mainit na araw. Dahan-dahang sumilay ang isang ngiti na sapat na para mawala ng kulay ang langit at lupa. Lahat sila ay hindi sinasadyang huminga ng malalim. Hindi nila inaasahan na mayroong ganito kaperpektong babae sa mundo. Hindi sinasadyang gustong tingnan ni Xiao Yunqi si Xia Qingning. Pero nasa likod siya ni Xia Qingning. Bago pa siya makalapit, nakalapit na ako sa harap ni Xia Qingning. Niyakap ko siya. Naramdaman ni Xia Qingning ang yakap sa kanya. Bahagyang umiti ang mga labi niya. Dumikit ang mapula niyang labi sa tainga ko. Isang boses ang lumabas na nagpalambot sa puso ko. Miss na kita.
Bahagyang humigpit ang yakap ko sa braso ng babae. Sa sumunod na sandali, bigla kong binitawan si Xia Qingming. Pagkatapos ay diretsong hinagkan ko siya sa mapulang labi. Sa harap ng medyo nagtatakang tingin ni Xia Qingming. Mahina akong umiti. Premyo mo yan. Ang ilang matatandang miyembro ng pamilyang Gu nang makita ito. Hindi na iwasang tumalikod. Agad na natulala si Xiao Yunqi. Pero sa sumunod na sandali, galit siyang tumingin sa akin. Naisip niyang itong pangit na lalaki ay nangahas na dungisan ang diyosa niya. Naniniwala siyang itutulak siya ni Xia Qingming palayo. Baka sa sobrang galit ay patayin pa siya nito. Sa sandaling ito, naiisip na ni Xiao Yunqi ang kalunos-lunos kong itsura kapag itinulak ako ni Xia Qingming. At bumagsak sa sahig. Pero sa sumunod na sandali, para siyang nakakita ng multo, lumaki ang mga mata niya. Nakita niyang si Xia Qingming sa harap ng kabastusan ko. Hindi lang walang bahid ng galit. Bagkus ay bahagyang tumingkayad pa at binigyan ako ng isang malalim na halik. Para namang sumabog ang utak ni Xiao Yunqi. Nawala siya sa sarili. Natulala rin si Lubay. Hindi niya maintindihan. Sino itong babaeng biglang lumitaw? At bakit bigla na lang kaming naghalikan? Naisip niyang dapat kami ni Chen Wan-er ang magkapares. Medyo nabigla rin si Tang Boshan. Nakita na niya dati ang litrato ni Xia Qingming. Alam niyang itong nasa harap niya ay ang pinakapopular na Qi Feng Dian sa akademya. Pero naalala niyang sinabi sa kanya ng senior niya na may isang campus heartthrob na nagtapat kay Xia Qingming noon. Diretso siyang itinapon palabas nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari ngayon. Ang mga lalaking miyembro ng pamilyang Gu sa paligid. Lahat sila ay may inggit na tumingin sa akin. Siyempre, kasama na rin doon ang matinding pagnanasa. Tinitigan nila kami ni Xia Qingming. Puno ng hinanakit ang mga mata nila. Hindi nila maintindihan. Itong babaeng sobrang ganda na nakakaakit sa lahat. Bakit napunta sa isang lalaking? Ordinaryo lang ang hitsura. Nang maghiwalay na kami ni Xia Qingming, saka lang natauhan ang lahat. Mahigpit akong tinitigan ni Xiao Yunqi. Lalong nanlamig ang tingin niya. Sa ilalim ng matinding hinanakit, bigla siyang humakbang ng ilang beses. Lumapit sa tabi namin ni Xia Qingming. Mahigpit niya akong tinitigan at nagtanong, "Sino ka?" Bahagya akong lumingon. Nang mapunta ang tingin ko kay Xiao Yunqi, agad na nawala ang ngiti sa mga mata ko. Hindi ko sinagot si Xiao Yunqi. Bagkus ay tumingin ako kay Xia Qingming na nasa harap ko. "Mga manliligaw mo." Naramdaman ni Xia Qingming na medyo hindi ako masaya. Sumimangot din siya. Ang mga salitang binitawan niya ay walang bahid ng awa. "Wala ka nang gagawin dito. Lumabas ka na." Nang tanungin ni Xiao Yunqi kung sino ako. Alam na niyang. Hindi alam ni Xiao Yunqi noon na nandito ako. Kung gayon, hindi na niya kailangang maging magalang pa sa kanya. Sa harap ng walang awang tono ni Xia Qingming, naramdaman ni Xiao Yunqi na parang hiniwa ng husto ang puso niya. Mahigpit niyang tinitigan si Xia Qingming. Umiling-iling siya. Naisip niyang imposible. Feng Dian. Paano niya ipagpapalit sa ganitong lalaki? Siguradong hindi ito totoo. Biglang may naisip si Xiao Yunqi. Diretso siyang tumingin sa akin. Sa sumunod na sandali, isang pagkaunawa ang sumilay sa mukha niya. Feng Dian. Hindi kaya natatakot kang guluhin kita? Kaya naghanap ka ng lalaki para umarte kasama mo? Hindi na kailangan yan. Ako, si Xiao Yunqi, hindi ako yung tipo ng taong makulit. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganito. Para lang tanggihan ako. Habang pinapakinggan ko ang mga haka-haka ni Xiao Yunqi, sinuri ko siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay umiling ako. "Ginoo, hindi kaya masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo? Kung ibang basura lang ang dumating para manggulo, wala akong interes na patulan. Pero itong malaking bagay na pagnangkaribal sa pag-ibig, mas mabuti pang ako na mismo ang gumawa." Naramdaman ang agresibo kong tingin. Isang galit ang sumilay sa mukha ni Xiao Yunqi. "Ikaw na tao. Anong karapatan mong husgahan ako?" Habang tinitingnan ko ang galit niyang itsura,
Walang imik akong tinaasan ng kilay. Ako na tao. Anong meron sa akin? Ako na tao, may gusto sa akin. Ikaw, kahit gaano ka pa kagaling. Ang mahal ko, hindi ka pa rin niya type. Habang nagsasalita, lumingon ako at tiningnan si Xia Qingning. Muli kong hinagkan ang mapula niyang labi. Tinaasan ko siya ng kilay at nagtanong, mahal. Tama ba ako? Mahigpit akong tinitigan ni Xia Qingning. Napakababa ng boses niya. Pero sapat na para marinig ni Xiao Yunqi at ng lahat. Umiti ako ng malapad. Pagkatapos kong muling humalik sa labi ng babae. Lumingon ako at mayabang na sinabi, hindi ka gusto ng mahal ko. Sa susunod, lumayo ka na sa kanya. Narinig mo ba? Hindi na mapigilan ni Xiao Yunqi ang galit niya. Ang dating malinaw niyang boses ay naging matinis at nakakairita. Anong karapatan mong sabihin sa akin yan? Pagkasabi pa lang nito, biglang itinaas ni Xiao Yunqi ang kamay. Gusto niya akong bigyan ng leksyon. Pero, nang itaas niya pa lang ang kamay sa ere. Ang pulso niya ay hinawakan ng isang kamay. Ang kamay na iyon mukhang walang puwersa. Pero parang bakal na pumipigil sa kanya, hindi siya makagalaw ni Katiting. Seryoso akong nanghikayat. Ang mabuting estudyante ay hindi basta-basta nananakit ng tao. Pero pagkasabi ko pa lang, isang tunog ng sampal ang narinig mula sa mukha ni Xiao Yunqi. Tulalang nakatingin sa akin si Xiao Yunqi. Walang imik kong ibinaba ang kamay. Puno ng gulat at galit ang mukha ni Xiao Yunqi. Hindi makapaniwalang siya, si Xiao Yunqi ay nasampal ng tao. At hindi ba't sinabi niya kanina na ang mabuting estudyante ay hindi basta-basta nananakit ng tao? Nahalata ko ang iniisip ni Xiao Yunqi. Diretso akong umiti at sinabing, sa mga taong hindi pwedeng basta-basta saktan. Hindi ka kasama. Ang isip ni Xiao Yunqi ay nasa bingit na ng pagsabog. Ang sinabi kong ito ay lalo pa siyang nagpaalab. Mahigpit niya akong tinitigan. Halos bawat salita ay may diin. Naghahanap ka ng kamatayan. Biglang bumagsak ang aura ni Xiao Yunqi. Walang pag-aalinlangang inilabas niya ito. Mga sigaw ng paghanga ang narinig mula sa bibig ng lahat. Mataas na antas na mandirigma. Bigla na lang. Nagbago ng husto ang tingin ng lahat kay Xiao Yunqi. Walang sinuman ang nag-akala na si Xiao Yunqi sa edad na 20 taon ay naging isang mataas na antas na mandirigma na. Sa harap ng mga tingin ng paghanga ng lahat, diretso akong tiningnan ni Xiao Yunqi. Malamig ang tono ng boses niya. Kusang lumayo ka kay Feng Dian. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang sa iyo. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi magalang. Sa sumunod na sandali, muling narinig ang tunog ng sampal. Kasabay nito, narinig din ang mahinahon ngunit malamig kong boses. Wala ka pang karapatang hindi maging magalang sa akin. Nang makita ng lahat ang dalawang magkatugmang marka ng sampal sa mukha ni Xiao Yunqi, lahat sila ay napasinghak. Si Xiao Yunqi, sa edad na 20 pa lang ay naging isang mataas na antas na mandirigma na. Siguradong magiging malaking tao siya sa hinaharap. Pero ang ganitong klaseng tao ay 2 beses kong nasampal ng sunod-sunod. Naramdaman ni Xiao Yunqi ang nagniningas na pisngi. Isang galit ang biglang sumiklab sa ulo niya. Sa sobrang galit, diretso niyang binaliwala ang katotohanang hindi man lang niya nakita ang kilos ko. Napakuyom siya ng kamao at galit na galit. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagkasabi pa lang nito, sumuntok siya papunta sa mukha ko. Nang wala pang 1 pulgada ang layo ng kamao sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Xia Qingning ang kamay. Isang malutong na tunog ng pagkabali ng pulso ang narinig. Biglang sumigaw sa sakit si Xiao Yunqi at napaatras ng ilang hakbang. Gulat na tumingin kay Xia Qingning. Si Xia Qingning, para sa isang lalaki, sinaktan siya. Sa sandaling ito, ang puso niya ay parang hiniwa-hiwa ni Xia Qingning. Ang sakit sa katawan ay wala sa kalingkingan ng sakit sa puso niya. Buong buhay na mapagmalaki si Xiao Yunqi. Hindi niya inaasahan na magugustuhan niya ang isang babaeng walang awa. Pero kahit gaano pa kawalang awa ito sa kanya, gusto pa rin niya si Xia Qingning. Natulala rin ang mga miyembro ng pamilyang Gu. Nabali ang pulso ni Xiao Yunqi.
Ilang lalaki ang lumingon at tumingin sa akin. Puno ng selos ang mukha nila. Muling narinig ang boses ni Xia Qingning. Mawala ka sa loob ng 3 segundo. Kung hindi, hindi ka na makakaalis. Nanikip ang dibdib ni Xiao Yunqi. Alam niyang hindi siya kalaban ni Xia Qingning. Mas lalo niyang alam na hindi talaga siya gusto ni Xia Qingning. Kasunod nito, lumingon siya at tumingin sa akin. Puno ng hinanakit ang mga mata niya. Naramdaman ko ang tingin niya, tinaasan ko siya ng kilay. Ayaw mong umalis? Ayos lang kung ayaw mong umalis. Kahit medyo magulo. Pero hindi pa kayang pakialaman ng pamilyang Xiao. Isang salita ko lang, napabuga ng dugo si Xiao Yunqi. Pero alam ni Xiao Yunqi na hindi siya kalaban ni Xia Qingning. Kung pipilitin niyang saktan ako, hindi lang hindi niya ako masasaktan. Mas lalo pa siyang bubugbugin ni Xia Qingning. Ang pinakamahalaga ay tuluyan nang mawawala ang pagkakataon niyang makasama si Xia Qingning. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, tiningnan niya ako. Pagkatapos ay kahiyahiyang umalis. Pagkaraan ng 1 oras, ang banquet hall ng pamilyang Gu ay punong-puno ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng Dicheng. Nilinaw ng Gu family head sa publiko. Naninakaw ng ina ang mga nagawa ng grupo 20 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, opisyal na inihayag na ang tunay na developer ay ang ina. Ang ina ay inalis mula sa blacklist ng mga kumpanya sa Xia Country. Pagkatapos, sa harap ng gulat na tingin ng mga bisita, dinala siya ng mga tauhan ni Jiang Siki sa water priso ng pamilyang Gu. Pagkatapos ng party, tinawag si Xia Qingning ng maliit na assistant. At ako, inihatid ko ang ina pabalik sa villa. Pagkatapos kong matiyak na ayos lang ang kapatid kong babae, sumama ako kina Jiang Siki. At gumuya papunta sa Dicheng Combat Department. Si Feng Chen, nakararating lang sa Dicheng Academy, ay nakatanggap ng balita. Agad siyang bumalik papunta sa Dicheng Combat Department. Sa kabilang banda, sa isang villa ng pamilyang kaanib sa Combat Department sa sentro ng Dicheng. Isang lalaking 23 o 4 na taong gulang. Medyo mataba ang katawan. Ang tumayo mula sa upuan. Ano? Si Gumuya, dinakip ng isang lalaki para sa training. At pinapapunta pa siya pagkatapos ng 1-0 araw. Para mag-military training sa mga estudyante ng Dicheng Academy. Nang hikayat si Butler Zhang Shu, batang ginoo. Sabi nila, ang taong iyon ay mataas na opisyal ng Combat Department. Mag-ingat po kayo sa pananalita. Suminghal si Lin Weichen. Isang 19 anyos na batang walang muwang. Kahit gaano pa kataas ang ranggo niya, hanggang saan naman kaya yan? Si Muya ay isang bituing nasa gitnang ranggo na commander. Siya, pinakamataas na, 5 bituing nasa gitnang ranggo na commander. Sa harap ng tatay ko, isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Wala siyang kwenta. Zhang Shu, sa ganitong klaseng tao, ano ang hindi ko pwedeng sabihin? Ibinuka ni Butler Zhang ang bibig. Sa huli, wala siyang sinabi. Muling suminghal si Lin Weichen. Sa dami ng tao, hindi siya ang hinanap. Hinahanap pa niya ang Muya ko. Hindi kaya may gusto yung hinayupak na iyon kay Muya? Zhang Shu, pumunta ka sa lugar ng espesyal na training. Gusto kong personal na sipain ang batang iyon palabas. Ng Combat Department. Pagkaraan ng kalahating oras, nagpakita ako sa sangay ng Dicheng Combat Department. Walang isang sundalo man lang ang sumalubong. Nang makita ito ni Jiang Siki, sumimangot siya. At si Gumuya naman ay tuwang-tuwa. Karaniwan, mukhang hindi ka pinapansin ng mga sundalo. Nang marinig ko ito, tiningnan ko siya. Biglang umiti ng bahagya. Nanlamig ang puso ni Muya. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako sa dormitoryo. Sa sumunod na sandali, isang boses na may matinding otoridad ang lumabas sa bibig ko. Sa loob ng 1-0 segundo, magtipon kayo sa harap ko. Kung hindi, lumayas kayo sa Xia Country Combat Department. Pagkasabi ko pa lang nito, isang matinding paghanga ang bumuhos sa mga mata ni Jiang Siki habang nakatingin sa akin. Ang prinsesa niya, gaya ng dati, dominante pa rin. Pero si Gumuya ay biglang natigilan. Pagkatapos ay isang bahid ng pandidiri ang sumilay sa mga mata niyang nakatingin sa akin. Ang yabang naman.
Sinasabi pang kung hindi magpapakita sa loob ng 1-0 segundo, lalayas na sa combat department. May karapatan ba siya para dyan? Nakasulat sa mukha ni Gumuya ang emosyon niya. Sinulyapan ko siya at hindi na nagsalita pa. Habang lumilipas ang oras, lalong nanlamig ang ekspresyon ko. At si Jayang Siki, habang nakatingin sa mga sundalong hindi pa rin dumarating, unti-unting pinagpawisan ang noo niya. Ang mga sundalong dati masunurin, anong nangyari sa kanila ngayon? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, naglakas loob si Jayang Siki na magsalita, Commander Gyu. Baka ako na lang ang maghahanap sa kanila? Tiningnan ko siya. Hindi na kailangan. Diretso na lang silang alisin sa listahan. Pagkasabi ko nito, diretsong lumingon ako, handa nang umalis. Isang sundalong walang kusang mag-training. Sayang lang sa pagkain kung mananatili pa. Naglakas loob si Jayang Siki. Commander Gyu. Ang mga taong ito ay dating malubhang nasugatan sa labanan. Dahil sa kalagayan ng katawan nila kaya sila nagretiro. Sana po, bilang pagkilala sa kanilang mga nagawa, patawarin niyo na sila sa pagkakataong ito. Hindi na intindihan ni Gumuya. Si Jayang Siki at ako ay parehong mataas na ranggo. Pinakamataas na, isang antas lang ang pagkakaiba. Bakit ganito kababa ang loob niya? Huminto ako sa paglakad, lumingon at sinulyapan si Jayang Siki. Pagkatapos ay tumingin ako sa likuran. Nakita ko ang 9 na batang sundalo na lumalabas sa dormitoryo. Nang makita si Jayang Siki, sumugod sila sa pinakamabilis na paraan. Sa loob ng ilang segundo, nakapila na sila sa harap ni Jayang Siki. Commander Jayang. 9 na tao, tuwid ang tindig. Sabay-sabay na sumaludo. Tiningnan ni Jayang Siki ang 9 na tao. Malamig na nagtanong, hindi ba't sinabi ko na ang instruktor na magbibigay sa inyo ng espesyal na training. Malapit nang dumating. Nang marinig ito ng 9 na tao, lahat sila ay nanigas. Alam nilang darating ang instruktor para sa espesyal na training. Pero ayon sa kaugalian, ang instruktor ang pupunta sa dormitoryo para isa-isang tawagin sila. Kung hindi lang nila narinig ang sigaw para magtipon at nagpadala ng tao para tingnan. At nalamang nandito rin si Commander Jayang. Hindi talaga sila kusang lalabas. Nang makita ni Jayang Siki na tahimik ang ilan, malamig siyang sumigaw. Magsalita! Nanikip ang dibdib ng mga sundalo. Sa ilalim ng titig ni Jayang Siki, isang sundalo ang naglakas loob na lumapit. Nagsalita, nagre-report, Commander Jayang. Kami po ang may kasalanan. Dito po kami humihingi ng tawad sa inyo. Nang marinig ito ni Jayang Siki, bahagyang lumuwag ang ekspresyon niya. Pero malamig pa rin ang sinabi niya sa bibig. Ang dapat niyong hinga ng tawad ay hindi ako, kundi itong si Commander Gu na responsable sa espesyal na training niyo. Nang marinig ito ng mga sundalo, natigilan sila. Saka lang nila tiningnan ang katabi kong ako. Sa edad ko, nagduda sila kung kaya ko bang bigyan sila ng espesyal na training. Nang makita ni Jayang Siki ang kakaibang ekspresyon sa mukha nila, malamig siyang nagsalita, hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Lalong tumuwid ang tindig ng 9 na tao. Kahit gaano pa sila kaayaw sa puso nila. Sa ilalim ng tingin ni Jayang Siki, kailangan nilang sumigaw, Commander. Pasensya na. Ang malamig kong tingin ay napunta sa 9 na tao. Dapat kayong magpasalamat kay Commander Jayang. Kung hindi, wala na kayong pangalan sa listahan ng mga miyembro ng Combat Department. 9 na tao ang natigilan. Wala na kaming pangalan? Ano ang ibig sabihin noon? Sa sumunod na sandali, nang maalala ang utos kanina na magtipon sila sa loob ng 1-0 segundo. Kung hindi, palalayasin sila sa Combat Department, ang baliw na salitang iyon. Bigla. Ang tingin ng 9 na tao sa akin ay parang nakatingin sila sa isang tanga. Sila ang mga bayani ng Xia Country. Nasugatan sa labanan at muntik ng maging mga martir na tagapagtanggol ng bansa. At ako, hindi pa tinutubuan ng balahibo. Isang salita lang, palalayasin na niya sila sa Combat Department. Talagang walang batas. Ang ganitong edad na batang walang muwang, kahit maging commander pa. Siguro ay pinakamababang isang bituing mababang ranggong commander lang. At silang 9, matagal ng 3 bituin pataas. Sinulyapan ko ang 9 na tao.
Tinaasan ko sila ng kilay at mahinang ngumiti. Bakit? Hindi kayo sang-ayon? Isang sundalong maitim ang balat ang lumabas mula sa pila. Tuwid ang tindig, nakatingin sa harap. Ang boses niya ay matigas na parang bakal. Nagre-report, Instructor. Sumasang-ayon kami. Kayo ang magbibigay sa amin ng espesyal na training. Instructor, kailangan naming sumang-ayon. Nang marinig niyang Siki ang halatang hindi sang-ayon na sagot na ito. Lalong sumimangot ang mukha niya. Pero ako naman ay matagal nang natawa. Walang miyembro ng combat department ang nangahas na magsalita sa akin ng ganito. Tiningnan ko ang 9 na sundalo at dahan-dahang umiti. Pero ang ngiting ito ay nakakapangilabot. Tiningnan ko si Jayang Siki. Commander Jayang. Itong ilang malalaking bayani ng Xia Country, iwanan mo na sa akin. Mag-asikaso ka na ng iba. Nag-aalalang tiningnan ni Jayang Siki ang ilan. Magalang na tumango sa akin at lumingon para umalis. Pagkaalis niya, ang dating tuwid na tindig ng bawat sundalo ay lumuwag. Nagsimula silang mag-usap na parang walang ibang tao. Nakatakot. Buti na lang hindi nagalit si Commander Jayang. Kung hindi, baka magkaproblema tayo. Matalino si Kapitan, agad na lumabas para humingi ng tawad. Hindi nga siya si Kapitan. Kahit gaano kalaking kahihiyan kaya niyang tiisin. Tuwang-tuwa si Gumuya habang pinapanood ang eksenang ito. Nakatayo ako sa tabi. Walang imik na pinapakinggan ang sinasabi ng 9 na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, tumahimik ang 9 na tao. Mahinahon akong nagsalita, tama na. Ang namaitim ang balat. Nang marinig ito, umiti at binago ang dating magalang na asal sa harap ni Jayang Siki. Tiningnan niya ako ng mayabang. Sige na, batang walang muwang. Sabihin mo na sa amin ang mga dapat tandaan sa military training na kabisado mo. Pagkatapos, pwede ka nang lumayas. Pero pagkasabi pa lang nito, isang anino ang biglang kumislap sa harap niya. Sa sumunod na sandali, mahigpit na sinakal ng kamay ko ang liig niya. Agad siyang nakaramdam ng matinding pagka-suffocate. Nang matauhan ang gulat ng mga tao. Ang sundalong maitim ang balat ay nakatingala na ang mga mata, patay na. Nanigas ang pangutya sa mukha ni Gumuya. Pinalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin. Paano magkakaroon ng ganito kabilis na tao? Bilang isang ultimate peak fighter. Hindi man lang niya nakita ang anino. Tao ba itong lalaki? Isang sundalo ang natauhan. Sa ilalim ng tensyon na anumang oras ay maaaring mamatay ang kasama niya. Hindi na siya nag-isip, diretsong malamig na sumigaw sa akin, tulong. Lumingon ako at tiningnan siya. Kalmado ang tingin ko pero nakakapangilabot. Hindi sinasadyang umatras ang sundalo ng isang hakbang. Pagkatapos, itinapon ko ang sundalo sa kamay ko na parang basura. Malayo, itinaas ko ang paa at naglakad papunta sa kanya. Ang matangkad na sundalo ay parang nakakita ng kamatayan na papalapit sa kanya. Sa sobrang takot, umatras siya. Nanlambot ang mga binti niya at napaupo sa sahig. Habang papalapit ako, naramdaman niya ang malamig na aura sa paligid ko. Nanginginig siyang nagsalita, anong gagawin mo? Ang ibang mga sundalo sa tabi ay hindi nangahas na huminga ng malakas. Ang aura na inilalabas ko sa paligid ay nagparamdam sa kanila ng panlalamig sa buong katawan. Sa sandaling ito, lahat ng sundalo ay nagtatanong sa puso nila. Isang taong dumating lang para magbigay ng paliwanag sa kanila. Basta't magpadala na lang ng kahit sino ang. Bakit kailangang ipadala ang isang tulad ko? Ito ba ay para bigyan sila ng espesyal na training? O para patayin sila? Habang nagdududa ang ilang sundalo sa buhay nila, ang matangkad na sundalo sa sahig ay naihina sa takot. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, ako di. Huminto ako sa paglakad. Tiningnan ko siya at tinaasan ng kilay. Inuutusan mo ba ako? Nanikip ang dibdib ng matangkad na sundalo. Hindi. Talagang hindi. Habang tinitingnan ko ang duwag niyang itsura. Kontento akong tumango. Pagkatapos, muling narinig ang hindi mapag-aalinlangan ng boses ko. Mula ngayon, sa susunod na 10 araw, ang mga salitang sasabihin ko, ang mga gagawin ko, ayokong may sinumang magsasabi sa akin ng hindi. Naiintindihan niyo ba?
Ang matangkad na sundalo, nang marinig ito, ay walang pag-aalinlangang tumango. Naiintindihan. Mahinahon ko siyang sinulyapan. Lumingon ako at tiningnan ang iba. Kayo. Nang maramdaman ng lahat ang tingin ko, sabay-sabay silang natauhan. Sabay-sabay na sumagot, naiintindihan. Dumaan ang tingin ko sa lahat. Pagkatapos ay tumingin ako kay Gumuya. Ikaw? Si Gumuya, saan pa siya mangangahas na magsabi ng kahit isang hindi? Agad siyang nagsalita, lahat ay susundin ko. Tumango ako at tiningnan ang pinakapayat. Sa mga miyembro ng team. Ikaw ang pinakamaraming sinabing walang kwenta, 12 pangungusap. Tumakbo ka paikot sa training ground ng 120 beses. Kapag natapos mo lang tumakbo, saka ka lang pwedeng magpahinga. Pagkasabi ko pa lang nito, sunod-sunod na singhap ang narinig sa paligid. Pagkatapos ng 120 ikot, baka pagod na ang tao. Tiningnan ko ang nakatitig na payat na sundalo. May problema ba? Gustong sabihin ng payat na sundalo na may problema. Pero nang magtama ang tingin namin, walang pag-aalinlangan siyang tumango. Walang problema. Pagkatapos ay tiningnan ko ang iba. Isa-isa kong itinuro. Ikaw, 110 ikot. Ikaw, 100 ikot. Itinuro ko ang huling tao. Ikaw, 50 ikot. Ang sundalong iyon na may magandang hitsura ay walang kasalanan. Instructor. Wala akong sinabing anumang hindi magalang sa inyo. Kanina, nagpapasalamat pa siya na hindi siya naging madaldal. Pero hindi niya inaasahan na kailangan din niyang tumakbo. Mahinahon kong sinabi, 60 ikot. Natulala ang magandang sundalo. Walang pag-aalinlangan siyang nagsalita. Hindi ako. 70 ikot. Hindi na nangahas na magsalita pa ng kahit isang salita ang magandang sundalo. Ang ibang mga sundalo habang tinitingnan ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Malalim na naunawaan ang kahulugan ng sinabi ko kanina. Lahat sila ay nagbabala sa sarili sa puso nila. Na sa susunod, kung ano ang sabihin ko, iyon na iyon. Talagang hindi pwedeng sumuway kahit katiting. Si Gumuya, habang pinapanood ang kalunos-lunos na kalagayan ng lahat. Nagpapasalamat na sa puso lang siya nagreklamo. Hindi niya sinabi ng malakas. Pero bago pa siya matuwa ng ilang segundo, napunta ang tingin ko sa kanya. Ikaw, 200 ikot. Ang mga salita ko ay parang isang kulog mula sa siyam na langit. Malakas na tumama sa ulo niya. Natulala si Muya. Pero dahil sa nangyari sa magandang sundalo, hindi siya nangahas na magtanong kung bakit. Lalo namang hindi siya nangahas na makipagtawaran. Sa buong buhay ni Muya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Umaasa siyang darating agad ang kasintahan niya para iligtas siya. Isang medyo matabang anino ang pumasok sa malaking pinto ng training ground. Talagang ang kasintahan ni Gumuya, si Lin Weichen. Nang makita ni Lin Weichen na magkaharap kami ni Gumuya, sumiklab ang galit sa puso niya. Nagmura, anak ng pagong. Gusto mong agawin ang kasintahan ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Pagkasabi pa lang nito, lahat ng sundalo ay tumingin. Pagkatapos, gulat ang lumitaw sa mukha ng siyam na tao. Nang makita ni Gumuya si Lin Weichen, tuwang-tuwa siya sa puso. Hindi niya inaasahan na darating agad si Lin Weichen. Nang maisip na may kakampi na siya, itinaas niya ang dibdib. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa akin. Ang magiging biyanan niyang si Lin Weichen, ang ama nito, ay isang taong malaki ang posibilidad na maging Grand Commander sa loob ng 10 taon. Naisip niyang malaking problema ang kahaharapin ko. Habang nag-iisip si Gumuya, mabilis na lumapit si Lin Weichen kasama ang butler at mga bantay ng pamilyang Lin. Tiningnan ko si Lin Weichen na mabilis na lumalapit. Walang mababakas na emosyon sa mukha ko. Hanggang sa malapit nang makalapit sa akin si Lin Weichen. Sakalang bahagyang umiti ang mga labi ko. Ano ang tawag mo sa akin? Tinaas ni Lin Weichen ang baba niya. Suminghal. Anak ng pagong. Sa tingin mo, kaya mong agawin ang kasintahan ko. May problema ba sa tawag ko sa iyo? Siyam na sundalo, nang marinig ito, ay tumingin kay Lin Weichen. Paghanga. Sa totoo lang, gusto rin nilang sumigaw ng ganun. Sayang lang, hindi sila nangahas.
Sa puso nila, pinuri nila siya. Bayani sa mga kalalakihan. Mayabang din si Gumuya. Nang marinig ko ang sinabi ni Lin Weichen, walang nagbago sa ekspresyon ko, tumango ako. Pagkatapos ay naglakad ako papunta kay Lin Weichen. Tiningnan ako ni Lin Weichen. Malamig nang umisi. Bakit? Gusto mong humingi ng tawad sa akin? Pwede rin. Lumuhod ka sa harap ko at yumuko ng 3 beses. Hindi ko nahahabulin ang responsibilidad mo sa panliligaw sa anak ng 3 bituing mataas na ranggong commander ng Combat Department. Ang kasintahan niya. Kung hindi ka na makakatagal sa Combat Department. 9 na sundalo ang nakarinig sa sinabi ni Lin Weichen. Sabay-sabay na napasinghap. Hindi nila inaasahan na itong si Jinshi ay anak ng 3 bituing mataas na ranggong commander ng Combat Department. Agad na may awa silang tumingin sa akin. Sa tingin nila, kahit magaling pa ang kakayahan ko. Pero dahil sa edad ko, at dahil naatasan akong magbigay sa kanila ng espesyal na training. Ang isang ito, pinakamataas na, ay isang ultimate commander. Baka nga mababang ranggong commander lang siya. Ang ganitong titulo. Sa harap ng anak ng 3 bituing mataas na ranggong commander. Walang anumang katayuan. Sinulyapan ni Gumuya ang ekspresyon ng mga sundalo, malamig nang umisi sa puso. Sa harap ng inaasahang tingin ng lahat. Tumango ako kay Lin Weichen. Naglabas ng isang gisige. Nang marinig ng mga sundalo at ni Gumuya ang sinabi ko. Walang bahid ng pagkagulat sa mukha nila. Dahil walang sinuman ang nag-akala. Na mangangahas akong maging walang galang sa harap ng anak ng isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Pero sa sumunod na sandali, para silang nakakita ng multo, lumaki ang mga mata nila habang nakatingin sa akin. Bigla kong itinaas ang paa at sinipa ang tuhod ni Lin Weichen. Sumigaw sa sakit si Lin Weichen. Nanlambot ang tuhod niya. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Lahat sila ay natulala. Walang emosyon kong sinabi. 3 yuko, gawin mo na. Tumingala si Lin Weichen, hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Baliw! Ang tatay ko ay isang 3 bituing mataas na ranggong commander ng Combat Department. Nangahas kang gawin ito sa akin. Ang lalong hindi inaasahan ni Lin Weichen. Nang marinig ko ang sinabi niya, kalmado pa rin ako. Sinabi mo kanina, 3 yuko. Ikaw mismo ang gagawa. O tutulungan kita? Pagkasabi ko pa lang nito, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Lahat sila ay naisip na nababaliw na ako. Tulalang nakatingin sa akin si Lin Weichen. Hindi may paliwanag na takot ang naramdaman niya. Sa sumunod na sandali, bigla siyang natauhan. Lumingon siya. Tumingin sa butler at mga bantay na nakatulala pa rin. Nang makita niyang tulala pa rin ang ilan, bigla siyang nagalit. Mga patay ba kayo? Sugod. Lahat kayo, sugod. Gusto kong mamatay ang anak ng pagong na ito. Nanlamig ang tingin nila. Sabay-sabay silang sumugod sa akin. Sa sumunod na segundo, isang anino lang ang kumislap. Lahat ng sumugod ay bumagsak sa sahig. Ang 9 na sundalo ay labis na nagpapasalamat. Dahil sa aura ko kanina. Hindi sila tumayo para tutulan ang desisyon ko. Kung hindi, ang mga bantay ng pamilyang Lin na nasa sahig ngayon ay ang magiging kahihinatnan nila. At ang tingin ni Gumuya sa akin ay nagbago rin. Ang lakas ko ay lampas sa inaakala niya. Agad na natauhan ang butler ng pamilyang Lin. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Mabilis na kinuha ang communication device at nagpadala ng mensahe sa ama ni Lin Weichen. Si Commander Lin. Para pumunta agad. Sinulyapan ko siya. Muling napunta ang tingin ko kay Lin Weichen. Ikaw mismo ang gagawa. O tutulungan kita? Tiningnan ako ni Lin Weichen. Naramdaman niya ang malamig kong tingin. Hindi sinasadyang lumingon siya sa paligid. Nang makita si Gumuya na tulalang nakatayo, biglang nagliwanag ang mga mata niya. Para siyang nakahawak sa isang dayami na makakapagligtas sa kanya. Sumigaw siya, Muya, tulungan mo ako. Nang marinig ito ni Gumuya, agad siyang nanigas na parang isang piraso ng kahoy. Sa sandaling ito, gusto niyang sumugod para takpan ang bibig ni Lin Weichen.
Tulungan siya. Paano siya tutulong? Ang lakas ng mga bantay ng pamilyang Lin ay hindi mas mababa sa kanya. Lahat sila ay agad na natalo. Kahit sumugod pa siya, magiging pampuno lang siya. Nang makita ni Lin Weichen ang reaksyon ni Gumuya, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Nang makita ko ito, mahina akong umiti. Bakit hindi? Ikaw na lang ang tumulong sa kanya? Sabay na natigilan sina Lin Weichen at Gumuya. Sa sumunod na sandali, natauhan ang dalawa. Ang sinasabi kong tulungan siya ay hindi para tulungan ni Gumuya si Lin Weichen na kalabanin ako, kundi para tulungan si Lin Weichen na yumuko ng 3 beses. Napakuyom ng kamao si Lin Weichen. Ang tatay ko ay nasa combat department. Isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Ayaw mo na bang mabuhay? Pero ni hindi ko siya tiningnan. Sinabi ko lang kay Gumuya, lumapit ka. Nang marinig ni Gumuya ang hindi mapag-aalinlangan ng boses ko, halos maiyak na siya. Kanina, naisip niyang kapag dumating na ang ama ni Lin Weichen, tapos na ako. Pero ngayon, habang nakatingin sa akin, medyo natatakot na talaga siya. Nanginginig, hindi na siya makapagsalita. Malamig akong nagsalita, ayokong ulitin pa. Nanginig ang katawan ni Gumuya. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay tiningnan niya si Lin Weichen. Puno ng pag-aalinlangan ang mukha niya. Kung pipiliin niyang sundin ang sinabi ko ngayon, ibig sabihin, isusuko niya si Lin Weichen. Isusuko niya ang pagiging manugang ng isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Sa loob ng combat department, wala na siyang anumang pribilehiyo. Tiningnan niya ang kalmado kong tingin. Naalala niya ang pakikitungo ni Jiang Siki sa akin. At ang nakakatakot kong lakas na agad na nagpabagsak sa mga bantay. Bigla siyang napagtanto na baka hindi ako tulad ng inaakala niya noon, na sa pamamagitan ng espesyal na paraan nakuha ang posisyon ng 2 bituing mataas na ranggong commander at isang 19 anyos na sa sariling sikap naging isang 2 bituin o higit pang mataas na ranggong commander. Ang magiging tagumpay niya sa hinaharap ay hindi magiging maliit. Ang posibilidad na maging Grand Commander, baka mas malaki pa kaysa sa ama ni Lin Weichen. Pagdating dito, napasinghap si Gumuya. Nang makita kong hindi pa rin siya kumikilos, unti-unti na akong naiinip. Pagkatapos, isang bilang na may matinding presyon ang narinig ng bawat isa sa eksena. 3, 2, di. Bago pa matapos ang bilang, biglang ipinikit ni Gumuya ang mga mata niya. Malakas siyang sumigaw, tutulong ako. Kasunod nito, sa harap ng hindi makapaniwalang tingin ni Lin Weichen, mabigat ang mga hakbang na lumapit siya sa harap ko. May komplikadong ekspresyon siyang tumingin kay Lin Weichen. May pagsisising sinabi, Weichen, pasensya na. Umiling-iling si Lin Weichen. Muya, hindi ba't sinabi mong mahal mo ako? Hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na ikapapahamak ko. Bago pa matapos magsalita si Lin Weichen, muling nagsalita si Gumuya. May halong determinasyon ang boses niya. Pasensya na. Lumapit siya sa likod ni Lin Weichen. Habang yumuyuko, isang kamay ang pumigil sa balikat ni Lin Weichen. Isang kamay ang pumigil sa ulo niya. Pagkatapos, isang malakas na puwersa. Diretsyong idiniin niya ang noo nito sa sahig. Narinig ang tunog ng pagtama ng noo sa sahig. Napilitang yumuko si Lin Weichen sa akin sa unang pagkakataon. Nang tumama ang noo niya sa sahig, agad siyang nagpumiglas para ituwid ang katawan. Kasabay nito, galit siyang tumingin kay Gumuya. Pagkatapos ay diretsyo siyang tumingin sa akin. May pumatay na ningning sa lalamunan niya. Ako, si Lin Weichen, ay nanunumpa. Pagdating ng tatay ko, siguradong hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Habang bumabagsak ang mga salita niya, ang malamig na boses ni Grand Commander Feng Chen na may matinding otoridad ay narinig mula sa malayo. Sino ang sinasabi mong aalis sa mundong ito? Nang marinig ng lahat ang biglaang boses, lahat sila ay tumingin sa direksyon ng boses. Nang makita si Feng Chen, sina Gumuya, Lin Weichen at ang 9 na sundalo ay natigilan. Si Feng Chen ang pinakamataas na kinatawa ng buong combat department. Halos lahat ng tao sa buong Xia country ay kilala siya.
Sina Gumuya at ang 9 na sundalo habang natauhan. Hindi sinasadyang sumaludo kay Feng Chen. Kasabay nito, seryosong sumigaw, Grand Commander. Sina Gumuya at ang 9 na sundalo. Ang tingin nila kay Feng Chen ay maihalong pagtataka. Si Feng Chen, isang napakalaking tao, bakit biglang nagpakita dito? Karaniwan, wala silang karapatang makita si Feng Chen. Pero ngayon, nagpakita si Feng Chen sa harap nila. Ano ang gagawin niya dito? Nang maalala ng ilan ang tanong ni Feng Chen kanina. Sino ang sinasabi mong aalis sa mundong ito? Nahulaan nila na marahil ay hindi siya pumunta para kay Lin Wuchen. Kung gayon, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Hindi kaya. Itong pinakamataas na Grand Commander ng Xia Country Combat Department ay pumunta para sa akin. Pagdating dito, nanikip ang dibdib ng ilan. Ang Grand Commander, personal na pumunta para sa akin. Anong klaseng karangalan iyon? At iba naman kina Gumuya at sa 9 na sundalo. Naramdaman ni Lin Wuchen ang tingin ni Feng Chen sa kanya. Isang tuwa ang sumilay sa mukha niya. Sumigaw siya kay Feng Chen, Grand Commander. Ang tatay ko ay si Lin Chuan, isang 3 bituing mataas na ranggong commander ng Combat Department. Bilis, iligtas niyo ako. Nang marinig ito ni Feng Chen, isang pagkaunawa ang sumilay sa mukha niya. Ah, anak pala ni Lin Chuan. Agad na tumango si Lin Wuchen. Grand Commander. Hindi siya nagpakita ng respeto sa pamilya ng nakatataas sa kanya. Ayon sa mga patakaran ng Combat Department, paano siya dapat parusahan? Sina Gumuya at ang 9 na sundalo. Isang patakaran ng Combat Department ang talagang meron. Tungkol sa parusa sa pambubugbog o pang-aapi sa pamilya ng nakatataas. Kung tama ang pagkakaalala nila. Ayon sa patakaran, ang pinakamagaan ay 100 hagupit ng latigo. Kung malubha ang kaso, maaari pa siyang ikulong sa water prison ng Combat Department para magmuni-muni ng 1 taon. Pagdating dito, ang tingin ni Gumuya at ng 9 na sundalo sa akin ay medyo komplikado. Ang mga patakaran ng Combat Department ay mas mataas pa sa langit. Kahit si Feng Chen ay Grand Commander ng Combat Department, kailangan pa rin niyang sumunod sa mga patakaran. Ang ginawa kong sapilitang pagkontrol kay Lin Wuchen para yumuko sa akin ay talagang maituturing na pang-aapi. Ayon sa mga patakaran ng Combat Department, hindi bababa sa 100 hagupit ng latigo ang matatanggap ko. Pagdating dito, isang pag-asa ang sumilay sa mga mata ng lahat. Pero si Feng Chen, nang marinig ang sinabi ni Lin Wuchen, mahina lang siyang ngumiti. Sino ang nagsabing siya ang nasa ilalim ng tatay mo? Nang bumagsak ang mga salita ni Feng Chen, natulala ang 9 na sundalo. Hindi nasa ilalim? Ano ang ibig sabihin noon? Hindi lang 9 na tao. Pati si Gumuya ay natulala. Kahit na dati bahagyan niyang nahulaan na ako, ay maaaring isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Pero ngayong personal niyang narinig ang sinabi ni Feng Chen, medyo hindi pa rin siya makapaniwala. Dahil sa buong Xia Country Combat Department, ang 2 bituing mataas na ranggong commander ay mahigit 100. At ang 3 bituin pataas na mataas na ranggong commander ay wala pang 10. Isang 1/4 lang ng kabuang bilang ng mga sundalo sa buong Xia Country Combat Department. At sa sandaling ito, si Lin Wuchen ay parang tinamaan ng kidlat. Ang pinakabatang mataas na ranggong commander ng Xia Country Combat Department, si Jiang Siki, ay isa lang bituing mataas na ranggong commander. Ngayon, sinasabi ni Feng Chen na ako ay isang 3 bituin pataas na mataas na ranggong commander. Nagsalita si Lin Wuchen. Grand Commander, huwag po kayong magbiro. Mas bata pa siya sa akin. Kahit sumali pa siya sa Combat Department mula sa sinapupunan ng ina niya, hindi siya aabot sa posisyon ng 3 bituin pataas na mataas na ranggong commander. Sumimangot si Feng Chen. Si Lin Wuchen biglang nakaramdam ng mabigat na presyon. Malamig na sinabi ni Feng Chen, sa tingin mo, lolokohin kita. Isang batang walang muwang. Natulala si Lin Wuchen. Ilang sandali pa bago niya nabawi ang sariling boses. Tulalang nakatingin kay Feng Chen at nagtanong, ilang taon na siya? Sabi ni Feng Chen, wala kang karapatang malaman.
Ikaw ba yung nagsabing hindi siya magkakaroon ng magandang kamatayan kanina? Nanikip ang dibdib ni Li Wuchen. Bigla niyang naisip kung ako ay isang tatlong bituing mataas na ranggong commander. Kung gayon, ang banta niyang papatayin ako. Hindi kaya. Mapaghihinalaan siyang nagtatangkang pumatay sa isang mataas na ranggong commander ng combat department. Kung talagang ganito ang hatol, tapos na ang buhay niya. Pagdating dito, namutla ang mga labi ni Lin Wuchen. Nagsalita siya kay Feng Chen, nagbibiro lang po ako. Pero malamig pa rin siyang tiningnan ni Feng Chen. Walang bahid ng paglambot ang malamig niyang ekspresyon. Nasabi mo na ang mga salita mo. Walang sinumang mag-aaksaya ng panahon kung nagbabanta ka o nagbibiro. Matanda ka na. Dapat kang managot sa mga salitang sinabi mo. At sa mga ginawa mo. Pagkasabi nito, diretsong tumingin siya sa dalawang sundalong kasama niya. Dalhin niyo siya sa kulungan ng Yoncheng. Pagkatapos, hintayin ang hatol ng korte ng combat department. Tumango ang dalawa. Si Lin Wuchen, habang nakatingin sa dalawang sundalong lumalapit. Hindi sinasadyang umuurong. Kasabay nito, napakuyom siya ng kamao, ang tingin niya kay Feng Chen. Puno ng galit. At hinanakit. Grand Commander. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ang tatay ko, sa larangan ng digmaan, nagbuwis ng dugo para sa Xia Country sa loob ng mahigit 20 taon. Bago siya naging mataas na ranggong commander. Habang nagsasalita, bigla niyang itinaas ang kamay at itinuro ako. At siya, ano ang nagawa niya para sa Xia Country? Ang gagawin niyo, magpapalamig sa puso ng tatay ko. Baka magdulot pa ito ng kaguluhan sa combat department ng Xia Country. Hindi kailanman naisip ni Feng Chen na darating ang araw na isang batang walang muwang ang magtuturo sa kanya. Lalong sumimangot ang mukha niya. Sa huli, hindi siya nagalit, bagkus ay tumawa pa. Kung gayon, gusto kong makita. Kung mayroon kang ang ganyang kakayahan. Kung mayroon ngang ganyang kakayahan si Lin Chuan. Noon, ang ginawa niya kay Lin Wuchen. Karamihan ay para ipakita sa akin. Dahil kung gusto niyang pumayag akong maging Grand Commander. Una, kailangan niyang ipakita sa akin ang kanyang katapatan. Pagkaraan ng ilang panahon, palalayain niya si Lin Wuchen. Para na rin bigyan ng mukha si Lin Chuan. Pero dahil sa kawalang galang ni Lin Wuchen, kailangan na niyang sundin ang mga patakaran ng labanan. Dalawang sundalo ang lumapit at hinawakan ang balikat ni Lin Wuchen. Pero habang dadalhin na si Lin Wuchen palayo, isang mukha. Ang mabilis na lumapit na nasa katanghali ang gulang na lalaki. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, hindi niya maiwasang matigilan. Nang makita siya ni Lin Wuchen, agad siyang sumigaw, "Tatay! Iligtas mo ako!" Ang dumating ay ang ama ni Lin Wuchen. Ang tatlong bituing mataas na ranggong commander ng Dicheng Combat Zone, si Lin Chuan. Mabilis siyang lumapit sa harap ni Lin Wuchen. Maingat na nagtanong kay Feng Chen, "Grand Commander, anong ginagawa niyo dito?" Sa sandaling ito, madilim pa rin ang ekspresyon ni Feng Chen. Mahinahon niyang tiningnan si Lin Chuan. "Ang magaling mong anak." Nagtatangkang pumatay sa isang tatlong bituing mataas na ranggong commander ng combat department. Ayon sa patakaran, hinuli ko siya. "Commander Lin, may tutol ka ba?" Natigilan si Lin Chuan. Agad siyang nagsabi, "Grand Commander. Ang anak ko, kahit walang batas. Pero ang mga bagay na labag sa batas, talagang hindi niya gagawin." "Grand Commander, hindi kaya may hindi pagkakaunawaan dito?" Si Lin Wuchen, nang makita ang pagtatanggol ng ama niya, ay nagmaktol. "Tatay, hindi ko kasalanan to. Siya ang gustong agawin si Muya sa akin. At para madagdagan ang pagkakataon niyang makasama si Muya, pinilit niyang gawing sundalo si Muya para sa military training ng Dicheng Academy. Pumunta ako para makipag-usap sa kanya. Sabi ko, hindi ako papayag na nandito si Muya, sinipa niya ako. Pinilit niya akong lumuhod sa harap niya at yumuko ng 3 beses. Kung hindi ako yuyuko, ipipilit niya akong yumuko. Ininsulto niya ako." Pagkasabi nito, muling nagpumigla si Lin Wuchen. Nang makita ito ni Lin Chuan, nanikip ang dibdib niya. Kasabay nito, sumiklab ang galit sa puso niya. Pero hindi siya nangahas na ibuhos ang galit niya kay Feng Chen. Kaya tumingin siya sa akin.
Nagtanong siya kay Feng Chen, Grand Commander, maaari ko po bang malaman kung sino ito? Dahil pagkatapos kong sumali sa combat department. Ilang araw lang ay pumunta na ako sa ibang bansa. Ilang araw pa lang akong bumalik. At para maiwasan ang mga hindi inaasahang puwersa sa loob at labas ng bansa na makasama sa akin. Ang antas ng pagiging kumpidensyal ng impormasyon ko ay hindi mas mababa kay Feng Chen. Kaya, kahit si Lin Chuan na isang 3 bituing mataas na ranggong commander, ay hindi alam ang pagkakaroon ko bilang isang alamat ng combat department. Isang sulyap lang ni Feng Chen. Nakita niyang naniwala si Lin Chuan sa mga kasinungalingan ni Lin Weichen. Isang bahid ng pagkadismaya ang sumilay sa mga mata niya. Bilang mataas na opisyal ng combat department, naniniwala sa mga salita ng malapit sa iyo. Lin Chuan, masyado ka nang matagal na komportable. Natigilan si Lin Chuan, ang tingin niya kay Lin Weichen ay maihalong pagdududa. Hindi kailangang lokohin siya ni Feng Chen. Hindi kaya nagsinungaling talaga ang anak niya? Agad na sinabi ni Lin Weichen. 8 ang mga responsable sa military training sa Dicheng. Lahat sila ay mga retiradong mababang ranggong commander. Si Muya ay isang nasa gitnang ranggong commander. Imposibleng kusang hilingin niyang sumali sa military training. Siya ang nag-umpisa para habulin si Muya. Pinilit niya akong lumuhod sa sahig at yumuko. Sa sobrang galit, nasabi kong hindi ko siya palalampasin. 8 sa bibig lang naman yun. Siguradong hindi ko gagawin. Tulungan mo akong makiusap sa Grand Commander. Patawarin niya na ako, pwede ba? Tiningnan ni Lin Chuan ang lalong sumisimangot na mukha ni Feng Chen. Nag-alinlangan sandali. Nagsalita, Grand Commander, bata pa si Weichen, hindi pa marunong. At saka, pinarusahan na siya ng commander na ito. Bakit hindi na lang natin tapusin dito ang nangyari ngayon? Biglang humiti si Feng Chen. Bata pa lang, pwede nang insultuhin ang commander na kapantay mo. At nagbabanta pa? Ayoko nang makipag-usap pa kay Lin Chuan. Diretsyong nag-utos sa mga sundalong kumokontrol kay Lin Weichen. Dalhin niyo siya. Hindi sinasadyang humakbang si Lin Chuan para harangan ang 2 sundalo. Gulat na tumingin kay Feng Chen. Grand Commander. Sinasabi niyong kapantay ko siyang sundalo? Bahagyang itinaas ni Feng Chen ang kamay. May problema ba? Nang marinig ito, tiningnan ni Lin Chuan si Feng Chen. Nabawasan ng kaunti ang respeto sa mga mata niya. Diretso siyang tumingin kay Feng Chen at nagtanong, maaari ko po bang malaman, Grand Commander? Paano siya naging isang 3 bituing mataas na ranggong commander? Si Lin Chuan, sa larangan ng digmaan, nagbuwis ng dugo sa loob ng 20 taon. Para matapos ang misyon, muntik na siyang mamatay sa larangan ng digmaan. Ang malubhang pinsala ay nagresulta sa pagkawala ng kakayahan niyang magkaanak pagkatapos magkaroon ni Weichen. Pero kahit na, ngayong 42 taong gulang na siya, saka lang siya naging isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Pero ngayon, sinasabi sa kanya ni Feng Chen na ako ay kapantay niya. Malamig na sinabi ni Feng Chen. Paano siya naging isang 3 bituing mataas na ranggong commander? Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ang kailangan mong malaman, ang kontribusyon niya sa Xia country ay hindi kayang tumbasan ng 100 tulad mo. Nang marinig ni Lin Chuan ang sinabi ni Feng Chen, diretsong natulala siya. Hindi lang si Lin Chuan. Lahat ng tao sa eksena ay natulala. Inakala ni Lin Chuan na nagkaroon ng Alzheimer si Feng Chen. Lalong lumalim ang pagkadismaya sa mga mata niya. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kumukulong dugo sa puso niya. Pagkatapos, seryosong tumingin kay Feng Chen. Nagtanong, Grand Commander. Huwag na nating pag-usapan kung ang kontribusyon niya sa Xia country ay kayang tumbasan ng 100. Ang sasabihin ko lang kung talagang ganito siya kagaling. Anong klaseng lalaki ang hindi niya makukuha? Bakit niya kailangang agawin ang babae sa anak ko? Pagkasabi pa lang ni Lin Chuan, bigla akong mapanghamak ng umisi. Bulag ang anak mo. Hindi ibig sabihin, bulag din ako. Ikaw na isang 3 bituing mataas na ranggong commander. Wala ka man lang pangunahing kakayahang humusga. Sayang lang ang posisyong inuupuan mo. Habang nagsasalita, sinulyapan ko si Lin Chuan na namumula ang mukha. Lalong nanlamig ang boses ko.
Una, hindi ko siya type. Pangalawa, ang tunay kong lolo sa labas ay tunay na lolo ni Gumuya. Kahit gaano pa ako kakulang sa babae, hindi ko gagawin ang bagay na labag sa moralidad. Tiningnan ni Lin Chuan si Gumuya at nagtanong, Gumuya. Totoo ba ang sinasabi niya? Natauhan si Gumuya. Opo. Siya po ang anak ng tunay kong tiyahin. Masyadong emosyonal si Zhang Weichen. Ang estado niya, imposibleng maniwala sa paliwanag ko. Hindi ko sinabi ang puntong ito. Lumaki ang mga mata ni Lin Weichen. Hindi paano nangyari iyon? Kung gayon ang pagpunta ko dito. Ang lahat ng paghihirap na ito, ano pa ang silbi? Malamig na sinulyapan ni Feng Chen si Lin Weichen. Muling nag-utos sa mga sundalong kumokontrol sa kanya, dalhin niyo siya. Pero si Lin Chuan ay walang balak na tumabi. Tiningnan niya ako. Puno ng hinanakit na nagsabi, Grand Commander. Ako, si Lin Chuan, naglingkod sa Xia Country Combat Department ng halos 30 taon. Natapos ko ang isang level na misyon. Isang A-level na misyon ng 3 beses. At hindi mabilang na B-level na misyon. Siya, isang batang hindi pa tinutubuan ng balahibo. Ano ang nagawa niya para sa combat department? Kahit pa naging walang galang sa kanya ang anak ko, ano naman? Siya, isang taong pumasok sa likurang pinto para maging mataas na ranggong commander. Hindi karapat-dapat sa respeto ng sinumang miyembro ng combat department. Pagkasabi pa lang ni Lin Chuan, sina Gumuya at ang 9 na sundalo ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tingin nila kay Lin Chuan ay puno ng respeto. Bilang mga miyembro ng combat department, alam na alam nila kung gaano kahirap ang isang level na misyon. Bawat taong nakatapos ng isang level na misyon ay sapat na para maiukit ang pangalan sa kasaysayan ng Xia Country Combat Department bilang isang malaking bayani. At ang Commander Lin na nasa harap nila ay isa pala sa kanila. Napakapalad nila na personal nilang nakita ang ganitong klaseng malaking tao. Mabilis na natauhan ang mga tao mula sa pagkabigla. Habang lalong tumitindi ang pagtutol sa mga mata nila nang tumingin sa akin. Malamig na umisi si Lin Weichen. Tama. Siya, isang batang mas bata pa sa akin ng ilang taon. Ano ang ipagkukumpara niya sa tatay ko? Ang ganitong klaseng tao, hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos para sa tatay ko. Tiningnan ni Feng Chen si Lin Weichen. Pagkatapos, dahan-dahang dumaan ang tingin niya sa lahat ng tao sa eksena. Sa huli, tumingin siya kay Lin Chuan. Ngumiti. Dahil gusto mong malaman kung bakit, sige. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Habang nagsasalita si Feng Chen, kinuha niya mula sa sundalong nasa likod niya ang isang gintong aklat ng combat department. Pagkatapos buksan ang aklat, bahagyang tumuwid ang katawan niya. Pagkatapos may otoridad at seryosong boses siyang nagbasa. Sundalo Guchen, para sa kaligtasan ng bansa sa dayuhang larangan ng digmaan. Sa panahong iyon, natapos niya ang 5 level na confidential na misyon. 18 level na misyon. Halos 100 level na misyon. Malaki ang naging kontribusyon niya sa Xia Country. Pagkatapos ng desisyon ng pangkalahatang konseho ng Xia Country Combat Department, itinaas si Guchen bilang ika-4 na Grand Commander ng Xia Country Combat Department. Ang kanyang otoridad ay katumbas ng 3 iba pang Grand Commander ng Combat Department. At sa loob ng Xia Country Combat Department, mayroon siyang pinakamataas na kapangyarihan sa pagdedesisyon. Bumagsak ang boses ni Feng Chen. Pero ang alinggango nito ay nanatili sa tainga ng lahat. Sa sandaling ito, lahat sila ay natulala. Lahat sila ay mahigpit na nakatitig sa gintong aklat sa kamay ni Feng Chen. Isa lang ang nasa isip nila, paano nangyari yun? Kaya ba itong gawin ng isang tao? Naramdaman nilang nananaginip sila. Pero walang sinumang nagduda sa katotohanan ng mga impormasyong ito. Dahil ang hawak ni Feng Chen ay ang aklat ng Combat Department na parang banal na utos sa loob ng Combat Department. Walang sinumang mangangahas na gumawa ng peke dito. Tulalang nakatingin si Lin Weichen sa aklat ng Combat Department. Sa sandaling ito, gusto niyang maghanap ng butas para magtago. Ang mga sinabi niya kanina ay parang mga sampal na malakas na tumama sa mukha niya. Ang gulat sa puso ni Lin Chuan sa tabi ay hindi mas mababa kay Lin Weichen.
Bilang isa sa iilang nakatapos ng S-level na misyon sa Combat Department. Walang sinumang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Kung gaano kahirap ang isang S-level pataas na misyon. Noon, para matapos ang S-level na misyon, muntik na siyang mamatay. Kung hindi lang siya swerte. Matagal na siyang wala. At ako, nakatapos pala ng halos 100 S-level na misyon. Hindi lang iyon. Nakatapos pa pala ako ng 18 S-level na misyon. At 5 S-level na misyon. Ang pinakakatakot. Nang pumasok ako sa Combat Department, 14 na taong gulang pa lang ako. At lahat ng misyon na ito ay natapos sa loob ng 5 taon. Tiningnan niya ako. Naisip niya, anong klaseng halimaw ba ako? Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Saka lang natauhan si Lin Chuan. Grand Commander, siya. Pero hindi siya tiningnan ni Feng Chen. Diretso siyang lumapit sa harap ko. Bilang seryosong paggalang. Iniabot niya ang aklat sa akin. Commander Gu. Tanggapin niyo na po ang aklat. Tiningnan ko ito pero hindi ko kinuha. Nakangiting tiningnan ko si Feng Chen. Grand Commander. Ang paglitaw niyo at ng aklat ng promosyon na ito ay napapanahon talaga. Hindi maaga, hindi huli. Dumating kayo noong may nang-aasar sa akin. At si Feng Chen, sa ganitong pagkakataon, ay tumayo para sa akin. Katipati ang aklat ng Combat Department para sa promosyon ko bilang Grand Commander. Ay handa na. Kung tatanggihan ko pa, parang wala na akong utang na loob. Nang makita ni Feng Chen na hindi ako galit, isang ngiti ang sumilay sa mukha niya. Hindi ba't narinig kong nahanap mo na yung sa iyo? Kaya agad akong pumunta. Nagkataon lang lahat. Nagkataon lang. Basta't tanggapin mo lang itong aklat. Kung paano mo sila gustong parusahan, nasa sa iyo na ang lahat. Nang marinig ni na Lin Chuan at Lin Weichen ang sinabi ni Feng Chen, biglang lumaki ang mga mata nila. At ang ibang mga sundalo sa paligid ay nanikip din ang dibdib. Walang sinuman ang nag-akala na si Feng Chen, isang taong tulad niya, ay magsasabi sa akin na maaari kong basta-basta parusahan ang isang 3 bituin. Mataas na ranggong commander at ang kanyang mga kamag-anak. Hindi ko pinansin ang tingin ng lahat. Bagkus ay pinaalalahanan ko si Feng Chen, Grand Commander. Huwag niyong sirain ang mga patakaran ng Combat Department para sa akin. Kung paano sila dapat parusahan, sundin natin ang mga patakaran ng Combat Department. Pero umiling si Feng Chen. Ang tingin niya sa akin ay napakaseryoso. Hindi ito pagsira sa mga patakaran. Karapat-dapat ka. Mahinahon kong tiningnan ang matandang lalaking may determinadong mukha sa harap ko. Bigla akong umiti. Kung gusto mong tanggapin ko ang posisyong ito, sige. Sa loob ng 1 taon, ayokong pumunta ulit sa dayuhang larangan ng digmaan. At huwag niyong ibigay sa akin ang mga masyadong komplikadong trabaho. Nang marinig ng mga sundalo ang sinabi ko, nagtaka sila. Dapat malaman na halos 10 taon nang walang bagong Grand Commander ang Combat Department. At kapag may bagong Grand Commander na umupo, siguradong ipagdiriwang ito ng buong bansa. Huwag na nating pag-usapan ang malaking kapangyarihan ng pagiging Grand Commander. Ang mismong pangalan na maririnig sa buong Xia Country. Ito pa lang ay hindi na kayang tanggihan. Pero ngayon, ang posisyong pinapangarap nilang lahat ay ibinigay ni Feng Chen.